Amen. Charito Day po. Mga kabiyaya, maaari po ba tayong tumayo? Sama-sama po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Amen. Pakibati po ang ating katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Hallelujah. Maraming salamat po. Sama-sama po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid.
po, Panginoon, na Ikaw ang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka po naming pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. Let's remain in the spirit of worship. Hallelujah. Patuloy tayong mawit at magpuri sa ating Panginoon dahil tunay nga na napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Hallelujah. Salamat, O God. Yeah.
Salamat, O Diyos, dahil tunay nga na di ka nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Sa'yo lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Hallelujah. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos na pinapuran at pinagpala at minahalay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. To God be all the glory. Hallelujah. Sige po, lahat po tayo makakaupo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Yes. Do you always believe that? Yes. Do you confess that every day? Yes. We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. Thank you so much for joining us today via online. Maraming salamat po. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Atin pong ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today
is your healing day. One more time. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. If you believe that, shout amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Let me encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana, hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us via online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI Center. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito sa oras na ito upang sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. One more thing, mga kabiyaya, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled, Continue in the Grace of God. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po natin na naghihintay sa release ng first ever Full Grace Daily Devotion, our Daily Grace 2024 e-book. It will be released on a 1 month ahead basis. Our Daily Grace for January 2024 will be released on December 1, 2023. For more information regarding our Daily Grace devotional ebook for 2024, please connect with us through Charito Shop
or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Sa lahat po ng mga kabiyaya po natin sa mga probinsya ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Zambales, Tarlac at Aurora. Magkakaroon po tayo ng Full Grace Conference 2023 Central Luzon. Ang tema po ng conference ay Grace and Leadership, Marriage, Family, and Ministry. Ito po'y gaganapin sa November 14, this coming Tuesday, 5 p.m. sa Mabalakad, Pampanga, AIM Church. For more information, please contact Full Grace Pampanga, OCAM, AIM Church Mabalakad, or better yet, connect with us through the EMI page. Again, you can see the link on your screen. One more thing. Patuloy po namin kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023 Full Grace Immersion sa December 26 and 27. Gaganapin po ito sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. You can see the link on your screen. Tuloy-tuloy po ang registration, mga kabiyaya. Pagkatapos ng matinding pandemya, balik EMI Camp na po tayo, mga kabiyaya. Promise! Super saya po ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 118. Today we're going to talk about continue in the grace of God. Magpatuloy sa biyaya ng Diyos. There are those who started in the grace of God but failed to continue. The Bible urges us to continue in the grace of God and be passionately convinced of the message of full grace. This is what we're going to talk about today. But first, let us commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much for the beautiful people who came here today, and even those who are watching this broadcast today. We commit to you this time, even this learning time. All by your grace, for your glory, we commit everything that will be said and done. Only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The question we're going to answer today is this: why should we be passionately convinced of the message of full grace? Bakit po ba kinakailangan tayo po ay passionately convinced dito po sa mensahe ng biyaya? This is a legitimate question, I believe, because the effect of the answer to this question is seen in the lives of those so-called full grace believers. Hindi talaga may tatago. Ang sagot sa tanong na ito ay makikita po natin sa buhay ng mga tao, nagaangkin man o totoong naniniwala sa mensahe ng biyaya. Some are not so convinced. Others are quite convinced, but only a few are passionately convinced. Merong iba, parang wala lang, parang nagpalit lang ng simbahan, parang lumipat lang ng church, o parang nandito sila dahil nandito ang kanilang kaibigan, nandito ang kanilang kamag-anak, o nandito po ang kanilang pakinabang. Ang iba talagang seryoso, ang iba hindi masyado, ang iba wala lang. Kaya dapat pag-usapan po natin na dapat po ay seryoso tayo sa pinakaseryosong mensahe, ang mensahe ng biyaya. Paano po ba tayo maging passionate?
Paano po ba tayo maging passionately convinced sa mensahe ng biyaya? In search for the answer, another question may help us. This is another question. How can you be convinced on something that you do not know? Fundamentally, bago ka makonvince, dapat alam mo. Kasi hindi ka naman pwedeng makonvince ng isang bagay na hindi mo alam. Kaya ang susunod na tanong ay ito, do you really know the message of full grace? Ang iba po alam talaga. Yung iba po nagpapanggap na alam, pero hindi naman talaga. Yung iba konti lang ang alam, yung iba alam na alam, yung iba po ngayon pa lang ito nalalaman. Pero kinakailangan po nating malaman ito ng husto, sapagkat ito lang ang tanging mensahe ng buong Biblia. Lumang tipan man o bagong tipan, nagsalubong sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano ba itong message of full grace? Ang tawag ni Apostol Pablo po rito is the message of the cross. Bakit niya tinawag na the message of the cross sa 1 Corinthians 1:18? Kasi po, ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, ang sentral na mensahe ng buong Biblia. Listen up. Ang Bible ay merong Old Testament at merong New Testament. Ang Old Testament po ay mga propesiya at hula na magaganap sa krus ng Kalbaryo. Ang New Testament ay istorya ng naganap doon sa krus ng Kalbaryo. Nagsalubong ito sa gitna ang krus ni Kristo. Kaya ang tawag ni Apostol Pablo, the message of the cross. This is the most important message. The message. Not a message. Not one of the messages. The only message. Sabi ni Paul, it is the power of God. The message of the cross is the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos magligtas ay napapaloob sa mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Dapat alam po natin ito. Kung tayo ay iniligtas ng tinapos na gawa ni Kristo, it is important that we know this. It is extremely important that we are passionately convinced of this beautiful message. Tinawag din ito ni Apostol Pablo the Gospel of Grace sa Acts 20:24. Bakit po Gospel of Grace? Ang Gospel, ibig sabihin good news. Ang Greek word po niyan, euangelion, meaning glad tidings or good news, o sa wikang Pilipino, mabuting balita. Yun naman pong grace, ang Greek word ay charis, meaning gift. Pagsamahin natin, mabuting balita ng regalo. Ibig sabihin, ang regalo ay mabuting balita. Ang mabuting balita ay tungkol sa regalo. Tatanungin ko nga po kayo, mabuting balita po ba na kayo ay may regalo? Kapag may nagsabi sa inyo, may regalo ako sa iyo, mabuting balita o masamang balita? Mabuting balita. Dahil ang regalo ng Diyos sa atin ay ang kaligtasan. Ilang linggo mula ngayon ay ipagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Ang diwa ng Kapaskuhan ay patungkol sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Ipinanganak sa sabsaba ng Bethlehem ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi ba't yan ang sinasabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Ipinanganak sa sabsaba ng Bethlehem. Yun ang regalo ng Diyos. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. What is the gift of God? Eternal life. What is eternal life? The gift of God. How can you have eternal life? Through Jesus Christ our Lord. Jesus and what He accomplished on the cross, Jesus and His finished work, Jesus, His death, His burial, His resurrection, His ascension, and the promise of His second coming is the sum total of the good news. Mabuting balita, inako ni Jesus ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang kamatayan, tayo'y napatawad at tayo'y ligtas na. Shout amen! Amen! Dapat alam na alam po natin ito. Hindi dahil pastor ka.
Hindi dahil leader ka ng simbahan, kundi dahil ikaw ay benepisyaryo ng mensahe na ito. Heaven will be your final home because of what Jesus did on the cross. Can you imagine? You will be living in heavens for eternity because Jesus and His finished work. Can you say amen? Kaya napakaganda ng mensahe po na ito. Madalas naririnig nyo po, ganito ang tawag natin dito, grace alone. Nothing but grace, grace plus nothing. Minsan naririnig natin, sinasabi natin, grace from start to finish. Grace, grace all the way. Sa simpleng sagot, pag natanong kayo, what is full grace? I suppose that this is the simplest answer na dapat kabisado natin at alam natin. Dahil siguradong tatanungin kayo, bakit kayo naniniwala sa full grace? Ito po ang humihiwa sa gitna at nagpapabukod tangi sa atin sa lahat ng pinagsamang simbahan, pinagsamang relihiyon at pinagsamang pagtuturo ng relihiyon. Sapagkat bukod tangi, ito lang po ang nagtataglay ng full grace. Basahin natin. You can see this on your screen. Sabay-sabay, ito po ang definition ng full grace. At the count of 3, sit up straight and fasten your seatbelt. Ready? 1, 2, 3. Full grace. One more time. Full grace is salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan po ang pinakasimpleng definition ng full grace. Bakit tinawag na full grace? Hindi mo kinakailangan maging henyo para maintindihan. Kaya full dahil may half. Kasi kung walang half, no need to say full. Kasi sinasabi niya ba, grace lang naman. Kapag sinabi mong grace, vague, medyo malabo. Ano ba ibig mong sabihin? Full grace o half grace? Dahil kasi half grace, gumagamit din sila ng grace. Kaya para walang kalituhan, ginamit natin yung salitang full grace. Bakit? Kasi merong half grace, merong no grace. Meron po bang simbahan o relihiyon na nagtuturo salvation by works? Meron. Yun po yung no grace. Meron ding nagtuturo salvation by grace plus works. Yun naman po half grace. Kalahati grasya, ang kalahati po ay gawa mo. Idinadagdag sa grasya, pampuno sa kakulangan ng grasya ng Diyos. Half grace ang tawag doon. Meron ding nagtuturo na you are saved by grace alone in the absence of faith. Ito naman po yung mga inclusionists and universalists na nagtuturo sila dahil sa grasya, dahil sa finished work. See, you have to be very careful. Binabanggit din yung finished work. Binabanggit din yung grace. Lahat, automatic, across the board, without exception, ligtas na. No need to believe. No need to accept Jesus Christ. No need to preach the gospel. Automatic, across the board, lahat ligtas na because of the grace of God. It sounds good. Yan po ay nagsisimulang magkaroon ng popularity sa Amerika at maging sa buong mundo, maging dito sa Pilipinas. May mga umaakap na ng ganyang katuruan. Ang tawag nila po dyan ay universalism and inclusionism. Inclusionism sapagkat we are all included in Christ, automatic because of the death, burial, resurrection of Christ, automatic, lahat ligtas na. That is very wrong. Maling-mali po sapagkat ang turo ng Biblia, you have to believe the gospel. You have to accept the Lord Jesus. Anong sabi ng John 1:12? Lahat ng sa kanya'y tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kanino ibinigay ang karapatang maging anak ng Diyos? Mga tumanggap. Kailangan pa bang tumanggap o hindi na? You see? Yun pong salvation by grace alone in the absence of faith, inaalis na po yung pagtanggap. Inaalis na yung paniniwala. Kahit maniwala ka kay hindi, ligtas ka na. That is a wrong gospel. Yan po ay hindi ibanghelyong itinuro ng Biblia. Now, bakit po kailangan alam natin ito? Remember the levels of learning? Learn more, learn it more. Yung matuto ka,
madagdagan ang iyong natutunan at matutunan mo ng husto. Master it. There is only one message, and that is the message of the cross. We should master this. Kailangan kabisado natin ito. At hindi natin ito makakabisado pag paminsan-minsan mo lang naririnig. Ito'y makakabisado mo pag palagi mong naririnig. Palagi mong binibig ka, sapagkat dumating man ang pagkakataon, ma-question ka o matanong ka tungkol sa iyong paniniwala, kaya mong depensahan. Hindi tayo nakikipagtalo, hindi natin pinagpipilitan ito sa tao. Kung ayaw nila, huwag nating ipilit. Pero huwag namang mangyari na natanong tayo at nagkakamot tayo ng ulo, di natin alam kung ano ang ating pinaniniwalaan. Hindi ho katanggap-tanggap yon. Paano mong pinaniwalaan ang isang bagay na hindi mo alam, na hindi mo kayang ipagtanggol? Pag sinabi po natin, full grace, you are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo. Shout amen. Tawag dyan, sola gratia. Tawag dyan, sola fide. Tawag dyan, solus Christus. Walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Tama po ba? Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalang Jesus. Jesus, period. No one but Jesus. At walang ibang paraan upang ang kaligtasan ito ay mapasa atin, kundi sa pamagitan lamang ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Jesus plus nothing. The finished work plus nothing. Grace alone, faith alone, in Christ alone. Kailangan manampalataya. Sapagkat yan pong pananampalataya ay galing din mismo doon sa biyayang kaloob ng Diyos sa atin, matapos tayong magpasya na tayo'y makinig. Fundamentally, you need to hear it first. Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. The word of Christ referring to the gospel, the finished work of Christ. Pag narinig mo, dadapuan ka ng faith. Wala kang sariling faith. Narinig nyo na po itong inuulit ko ng maraming beses sapagkat there is a great need for that. And even those who are watching this broadcast, there is a great need for you to hear that. At maging sa gathering like this, may mga baguhan, may mga datihan, may mga sa kalagitnaan dumating, may mga dumating sa unang bahagi, at may mga dumating sa huling bahagi ng ating journey of faith. Kailangan marinig mo. Kung narinig mo na ito ng maraming beses, hindi ito makakasama sa iyo dahil walang overdose. When you hear it again. Para naman sa ngayon lang nila ito maririnig, malaking bintahe sapagkat malalaman nila wala kang sariling pananampalataya. Ikaw ay spiritual na patay. Ephesians chapter 2 verse 1. Ang pananampalataya ay hindi natural. Iba ang faith, iba ang free will. Lahat ng tao ay may free will. Pero hindi lahat ng tao ay merong faith. Ang taong makasalanan, hiwalay sa Diyos, espiritual na patay, walang faith. Bakit? Ang faith po ay spiritual entity that unbeliever simply do not have. Kailan dumarating ang faith? Kapag narinig mo ang preaching of the gospel. Paano mo maririnig ang preaching of the gospel? You have to decide naturally, gusto kong pakinggan yan. Like what you are doing right now. Nakakapakinig ka ng mensaheng ito out of your own volition. At in-expect ko na naparito kayo sa gathering na ito out of your own will. Wala naman ako nakita kaninang kinakaladkad papunta rito. Wala naman ako nakitang may kadena sa liig at pinilit kayong pumunta rito. Kayo po ba'y pumunta rito ng kusang loob? Yung mga nanonood sa broadcast, kusang loob kayong nanonood. Yan po yung free will. Sinabi ng isang tao, pakinggan ko nga yan. That's your free will. At pagka napakinggan mo, darating ang pananampalataya. Bakinig maigi. Pagdating ng pananampalataya, tatawag ka. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sinong maliligtas? Yung tatawag. Bakit ka tumawag? Dahil may pananampalataya ka. Hindi ka naman tatawag kung wala kang pananampalataya. The mere fact you call on the name of the Lord, you believe
Naniwala ka. Saan ang galing yung paniniwala mo? Doon sa salitang iyong napakinggan. Kaya mo napakinggan, may nangaral. Kaya may nangaral dahil ang Diyos nagsugo ng mangaral, narinig mong pangangaral, dinapuan ka ng pananampalataya, tumawag ka, ligtas ka. Pakinggang maigi. Kapag naligtas ka na magpakailan pa man. Once you are saved forever. Na makinig maigi. Yan po ang flagship ng full grace. Makinig. Kapag nawawala ang kaligtasan, hindi po full grace. Ulitin ko, kapag nawawala ang kaligtasan, hindi full grace. Either no grace, kaya nawala, or either half grace, kaya kinapos. Sapagkat ang full grace, sigurado, dahil nakaangkas ito, hindi sa iyong gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen! Amen! Minsan naririnig nyo sa mga pastor na wala na ang kaligtasan. I have problem with that. Una, tinatanong ko sa likod ng isip ko, paano kaya nilang nalamang nawala, ni hindi naman nila nalamang nagkaroon? Hindi ba bago mo malamang nawala, kailangan malaman mo munang nagkaroon? Paano mo nalaman yung tao nagkaroon ng kaligtasan? Ang kaligtasan, personal relationship between you and God. So hindi pwede sabihin ng pastor o ng obispo, ligtas yan. Ligtas yan. Yan hindi ligtas. Yun ligtas. Yan hindi ligtas. Anong kakayahan ng isang pastor para sabihin yun? Wala. Sabi ng Romans 8:16, ang Espiritu ng Panginoon ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ang kakayahang malaman anak ka ng Diyos, personal. Hindi ibang tao ang makakaalam kung anak ka ng Diyos. Ikaw lang ang makakaalam kung anak ka ng Diyos. Now, for the purpose of argument, sabihin natin na nalaman nilang nawala. Sige, atin pag-usapan, nawala ang kaligtasan, bagaman hindi pwedeng mangyari na malaman. Pero sakali, nalaman nila. Ang aking tanong ay ito, paanong nawala? Ang sagot ay simple, kulang. Kinulang. Saan? Kinulang sa bigay. Kinulang sa dasal. Kinulang sa serbisyo. Kinulang sa kanyang sakripisyo. Bakit? Hindi umabot. Makinig po maigi. Kung ang kaligtasan mo ay sa pamagitan ng iyong gawa at sa mga nanonood sa broadcast, pinagpapauna ko na hindi talaga kayo aabot. Kasi hindi papasa ang iyong masamang gawa. Lalo rin hindi papasa pati ang iyong mabuting gawa. Dahil sabi sa Bible, ang ating mabubuting gawa ay katulad lamang ng maruming basahan sa harap ng Diyos. The problem with us people is not what we do. The real problem is what we have become because of what Adam did. Nang magkasala si Adan, tayo po'y naging makasalanan. Anong ginagawa ng makasalanan? Magkasala. Ang pagkakasala po'y resulta ng minana nating kalikasan galing kay Adan. Kaya nang si Kristo'y naparito, hindi niya po inalis ang bunga. Binungkal niya mula sa ugat. Dahil ang problema ng tao, hindi yung nagagawa niya. Kaya niya nagagawa yun sapagkat minana niya yung kasalanan ni Adan. Si Kristo'y naparito para alisin ang ugat ng kasalanan. At si Jesus, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang siyang sagot. Shout Amen. Well, sabi ng iba, bakit po mayroon pa rin kasalanan sa mundo? Exactly, that is the argument. Kung ang ipinarito ni Kristo ay para alisin ang mga kasalanan, bakit mayroon pa rin kasalanan? Sa makatwid, hindi naging matagumpay ang ipinarito ni Kristo. Hindi po. Matagumpay ang kanyang ipinarito. Kaya lang, hindi mo naintindihan kung anong kanyang inalis. Ang inalis niya po ay hamartia. Hindi po hamartano. Ang ginagawa natin ay hamartano. That is what we do. We do sin. Ang pinanggagalingan po niya ni hamartia na galing kay Adan. Nagkaroon tayo ng sin nature, hamartia, gumawa tayo ng hamartano, kasalanan, kaya ang inalis po yung hamartia. Only a matter of time, unti-unti nawawala ang hamartano dahil wala ng sin nature. Nagkaroon na ng new nature, nagkaroon na ng Christ nature, nagkaroon na ng pagbabago sa loob. Shout Amen! That is what
full grace is all about. The next thing na mangyayari sa atin, narinig na natin ng grace, message of grace, alam na natin ang message of grace. Ang susunod po, kumbinsido ba tayo? At ang pinakamataas na antas ay, are we passionately convinced? This is what we're going to talk about. So the first thing we need to ask is this. Ano ba ang ibig sabihin ng passionately convinced? Ano ba ito sa wikang Pilipino? Pakita ko po sa inyo sa wikang Pilipino. Passionately convinced. Madamdamin, masigasig, at napakatinding paninindigan sa iyong pinaniniwalaan. Ano man ang iyong pinaniniwalaan? Tama man o mali, regardless. Kapag ang tao ay may pinaniniwalaan at very passionate siya, kumbinsido siya, very, very passionate, madamdamin, masigasig. Yun pong alam mo, pwede mo lang itago sa sarili mo. Pero yung taong kumbinsido at very passionate, yung alam niya, ibinabahagi niya pa sa iba. Yun ang pagkakaiba. Maraming mga tao, alam nilang message of full grace. Alam nila yung finished work. Pero they just kept it to themselves. Akin lang to. Pero yung mga passionate, pinopost yan sa Facebook. Yung mga passionate, kinukwento niya sa kaibigan niya. Yung mga passionate, kinukwento niya yan sa kanyang mga kumpare, sa kanyang mga kumare. Gumagawa siya ng network para ma-share niya ang message of grace. Nagbibigay siya ng offering. Nagbibigay siya ng sacrificial offering para kumalat ang mensahe ng biyaya. Meron pong effort na ginagawa siya sapagkat siya po'y very passionate. Dalawang salita ang pinagsama, passion and conviction. Ang ating soul po ay meron 3 components. Ang 3 components ng soul ay mind, emotion, and will. Yun pong conviction, dito po yan sa mind. Yung conviction po is you firmly believe na hindi ka magkaroon yan, mga kapatid, sa isip mo unless you hear it again and again and again, na perform po yung tinatawag po na firm belief sa iyong paniniwala. And then, bababa po yan sa emotion. Yun po yung passion. Ang tatlong bahagi mo, ang binubuo ng iyong soul. 1/3, 1/3 plus 1/3 equals 1 whole. So kung ang iyong mind, meron ng conviction, ang iyong emotion, meron ng passion, pag nagsama yan, mathematically, 2/3. Sa makatwid, yun pong natitirang 1/3, yun po yung will mo. Anong gagawin po nun? Hihilahin na lang ng 2/3, yung 1/3 na natitira, so the action will just be as natural. Kaya kita nyo itong explanation why people do what they do because they are so passionate with what they do. Now, please tell me, bakit po may mga suicide bomber not even realizing that they would die? Ikakarga sa katawan po nila yung pong bomba. At wala silang pakialam kung may mga inosenteng tao, may bata, may matanda, babae, lalaki na maring mamatay sa akto na ito. Bakit? Sapagkat very, very convinced sila and very, very passionate sila doon sa kanilang pinaniniwalaan. That's why they do that. Of course, mali ang kanilang paniniwala. Ang point na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kahit mali ang paniniwala, basta passionately convinced, may kasamang aksyon. What if, kung ang paniniwala mo ay tama, at yung tama mong paniniwala ay yumakap sa passion, magkakatotoo ang sabi ni Pablo. Acts 20:24. I consider my life worth nothing to me, only to finish the task the Lord Jesus has called me, the task of testifying to the gospel of grace. I consider my life worth nothing. Sa mga kapatid, meron pang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Tanong, may mga taong ganyan ba ang damdamin? Hindi. May mga taong mas mahalaga ang pangarap nila sa buhay. Mas mahalaga ang pag-aasawa. Mas mahalaga ang pagpapamilya. Mas mahalaga ang negosyo. Mas mahalaga ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaysa dito sa pinakamahalaga na ito. Para kay Pablo, wala nang pinakamahalaga kundi ito. And pray tell me why. Ano bang bagay ang walang hanggan sa inyo? Sa kabilang buhay, hindi na kayo mag-asawa. Sa kabilang buhay, hindi na kayo magpamilya. Lahat ng naimbak mong kayamanan dito sa mundo, pag nagpantay yung paa, pumikit ang iyong mata, iiwanan mong lahat. Hindi mo maitatawid sa kabilang buhay. This is the only thing na kaya mong dalhin hanggang sa kabila. Sa makatid, tama si Jesus.
ng kanyang sinabi, makamtan man ng tao ang yaman ng buong mundo. Kung mapahamak ang kanyang kaluluwa, lugi siya. Sa mga kapatid, may mas mahalaga kaysa sa pangarap mo na yumaman. May mas mahalaga kaysa sa pangarap mong sumikat. Mayroong mas mahalaga kaysa pangarap mong magtayo ng sarili mong kaharian dito sa mundo na ito. Ng iyong kayamanan at ng iyong karangyaan. Yan po ay ang mensahe ng biyaya na sinabi ni Pablo, I consider my life worth nothing to me, only to finish the task the Lord Jesus has called me. What is the task? Testifying to the gospel of grace. Can you say amen? Paano ba ito mangyayari? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Lahat ng sinabi ko sa inyo ay introduction pa lang. Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah! Nandyan pa po ba kayo mga kabiyaya? Acts 13:43. When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked with them and urged them to continue in the grace of God. Yun po yung topic natin. Continue in the grace of God. Matapos magsalita ni Apostol Pablo sa loob po ng sinagoga at na-dismiss ang mga tao, mayroon po mga Hudyo at maging yung mga na-convert sa religion ng mga Hudyo ang sumunod kay Pablo. Interesting po yung Greek word na ginamit sa word na followed. You can see this on your screen. Ang Greek word na ginamit ay akulutheo. Akulutheo. Sabihin nga natin, akulutheo. One more time. Now, bakit ko po yan pinabigkas sa inyo para matandaan ninyo? Dahil mas madali yung tandaan yung nasabi ninyo. Ibig sabihin ng akulutheo, as you can see on your screen, to be in the same way. To accompany as a learner. Hindi ba pag sumunod ka sa isang tao, parehas na daan ng inyong dinadaanan? Exactly. Kaya ibig sabihin ng followed, kung dito naglalakad yung sinusundan mo, expected saan ka naglalakad? Sa kanyang nilalakaran. Kasi ang ibig sabihin po ng akulutheo, to be in the same way. Isa ring ibig sabihin ng akulutheo ay to accompany as a learner. Kasi ibig sabihin po ng learner, follower, learner. Ang interesting part ay ito, mga kabiyaya. The same Greek word ang ginamit, akulutheo, nang tawagin ng Panginoong Jesus si Peter, si Andrew, si James, si John. At nang sila'y sumunod, same Greek word ang ginamit, akulutheo. I'll show you the verse. Matthew chapter 4, verse 18, following verses. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Verse 20, at once, having heard what Jesus said to them, come, I will make you fishers of men. At once, what did they do? Look at the verse. What did they do? They left their nets and followed him. Him, referring to Jesus, same Greek word, akulutheo. Same Greek word na ginamit sa Acts 13:43 dito sa Matthew chapter 4, verse 20. Moving on, verse 21 and 22. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately, walang patumpik-tumpik, agad-agad, immediately, what did they do? They left the boat and their father, and what else did they do? Akulutheo. Same Greek word. Yung ginawa po ng magkapatid na Peter and Andrew, ganun din ang ginawa ng magkapatid po na James and John. They followed him. What else happened? Nung tawagin ni Jesus si Matthew, same Greek word was used. Matthew chapter 9, verse 9.
As Jesus went on from there, Jesus saw a man named Matthew. Pangalang Matthew, siya rin po yung Levi. Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him. And Matthew got up, and what did Matthew do? Followed him. Akuluteo. Ano po ang nire-raise kong issue sa inyo? Yung ginamit po sa Acts chapter 13 verse 43 is a common use word dito po sa Gospels sapagkat isa lang ang kahulugan ng akuluteo. It means to be in the same way. When you follow someone, you will be in the same way. Parehas ang inyong dinadaanan. Parehas ang inyong nilalakaran at ikaw ay sumusunod bilang isang mag-aaral, a learner, a pupil, or a student. Matthew chapter 10 verse 24 and 25. Jesus said, "A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough," listen now, "it is enough for a disciple that he be like his teacher." Na bakit kailangan sa alagad maging katulad ng kanyang guro? Remember, akuluteo? In the same way. Kung saan lumalakad ang discipler, doon lalakad ang disciple. Katulad ng alagad, katulad ng kanyang guro, the same way. Sapagkat ang akuluteo is walking along with your teacher in the same way. Parehas ang inyong nilalakaran. Luke chapter 6 verse 40. "A disciple is not above his teacher, but every disciple who is perfectly trained will be like his teacher." A disciple cannot be above the teacher. No way. But a disciple, when fully trained, perfectly trained, will be like his teacher. Which is exactly the goal of discipleship, to be in the same way. So you would know how your teacher prays, so you would pray like your teacher. You would know how your teacher does things, so you will do the same thing the way your teacher did or even does things. Mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin ang ibig sabihin po ng disciple, matetes, meaning learner or a follower. Now, look at Mark chapter 8, verse 34. "If anyone would come after me," Jesus said, "he must deny himself, take up his cross," and what else? Akuluteo. Follow me. Ano ibig sabihin ng follow me? You follow me as a learner. You follow me in the same way. Parehas na nilakaran ni Jesus. Kung ano yung nilakaran ng iyong guro, yun din ang lalakaran ng mag-aaral, sapagkat ito po ay imbitasyon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero interesting na imbitasyon na ito hindi lang po sa mga alagad. The same invitation was given even to the young rich man. Look at the verse, Mark chapter 10, verse 21. Jesus was talking to the young rich man. Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said, "go, sell everything you have, give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Akuluteo. Yung invitation ay binigay niya sa kanyang mga alagad, in-extend niyang invitation dito sa young rich man. Mga kapatid, ang invitasyon na ito ay invitasyon, lakaran, ang nilakaran ni Jesus, invitasyon na maging mag-aaral o estudyante ni Jesus. The issue of selling everything he had and giving it to the poor was just a test to his claim that he had followed all the law. Kasi ang context nun, sabi niya kay Jesus, nasunod ko na ang lahat ng kautusan. Which hindi naniniwala si Jesus. No one completely and perfectly followed the law or obeyed the law. Pero sabi ng binata na ito, nasunod ko ang lahat ng kautusan. Aber, subukan natin. Sabi ni Jesus, ibenta mo ang iyong kayamanan, ibigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin. It was just a test. To prove to you, Jesus only mentioned this once.
He never mentioned this issue to anyone. Dito lang sa binata na ito. It is not a common teaching, and you cannot even read this from the Old Testament that you have to sell everything you have and give it to the poor. Lahat ng Hudyo, alam nila na hindi ito practice ng mga Hudyo. A certain percentage lang ng kayamanan nila ay binibigay sa mahirap, pero hindi lahat. Tinetest lang ni Jesus ang heart ng mama na ito, kasi sabi niya, nasunod niya na ang kautusan. Pero actually, what Jesus is doing right here, in fact, Jesus pointed out that this man broke the very first commandment, which states, you shall have no other gods before me. Exodus 20 verse 3. Ano ang Diyos-Diyosan ng mama na ito? Ang kanyang kayamanan. Inilagay ni Jesus ang kanyang mainit na kamay sa kanyang malamig na puso. At ramdam ni Jesus na ang mama na ito ay merong Diyos-Diyosan sa kanyang puso. Ano yun? Pera. Matthew 6:24, the God of money, mammon. Kaya, pinangakuan si Jesus, kung susunod ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi ka malugi. Walang nalugi na sumunod kay Jesus. Can you say amen? So sabi ni Jesus, follow me. Ako tayo, I'm giving you the invitation. Follow me. And you will have treasure in heaven. Now mga kapatid, ang idea po na yan ay spread throughout the scripture. Even the Apostle Paul spoke the same thing about the rich individuals who aspired to carry out God's will. Ganito ang sulat ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo para sa mga mayayamang miyembro ng simbahan ng Efeso. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain. Listen now, ang kayamanan sa mundo is so uncertain. Now, pray tell me, look up here. Look up here, look at my eyes. Kung ikaw ay isang Gazan, Palestino, o ikaw man ay isang Hudyo na nakatira sa Gaza, bago ang October 7, malaki ang iyong bahay, marami kang pera. Pagkatapos po, nagsimula ang gera, ang tanong ko sa iyo, meron pa bang halaga ang iyong kayamanan? Wala na. Kung meron ka mang kayamanan doon sa bahay, gumuho na ang iyong bahay. Kung marami ka mang mga mahalagang bagay sa bahay mo, nandun na sa ilalim ng mga rubbles. Now, mga kapatid, it is just like that. Sino po nakapag-isip na magkakaroon po ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas? Nang gera na ito isang banta na maaaring mag-escalate at maging regional. Mga kapatid, marami nagtatanong sa akin kung ano ang ating position regarding this. We will talk about that in the coming days. I am just preparing the materials. We will talk about that in the light of prophecy. Meron ba yung kaugnayan? Lagi akong tinatanong, end times po ba yan? Now, listen up. Very fast, sabihin ko lang. Hindi ito ang topic natin, pero sabihin ko lang, especially those who are watching this broadcast. Lahat ng nangyayari po sa Israel in these end times, pag nabalitaan nyo ang gera, lagi po yan connected, mga kapatid, sa end times. Related po yan sa end times. Kung papaano, we just do not know kung ano ang magiging kahinatnan po nito. Nag-declare po ang Amerika, as long as America stands with Israel. Pero alam niyo po ang posisyon ng Amerika from the start. No ceasefire. Pero later, lumalambot ang Amerika. At nagsasabi ang Amerika, walang ceasefire, pero dapat magkaroon ng humanitarian pause. Bakit? Kasi nagkakaroon na ng pressure ang buong mundo na kailangan itigil na ang digmaan. Which readily sinabi ng Israel, there is no ceasefire and there is no humanitarian pause. They are very determined to finish what they have started doon sa pagtugis at paglaban dito po sa mga teroristang Hamas. Now, hindi ko alam kung anong posisyon po ninyo regarding this sapagkat maraming nahahati sa ganitong posisyon. Maraming mga tao, ang focus po nila ay nandun po sa mga biktima ng gera, mga nakikita po madalas sa television ng mga bata, mga babies na kinukuha doon sa rubble, mga sugatang bata, mga umiiyak na bata. At madalas ipinapakita po mga batid sa television, yung po matanda na sugatan, yung batang sugatan. And that is exactly working with emotion and psychology of the people kung bakit ganito po ang damdamin ng iba. Nagugulat nga ako minsan, napanood ko sa
sa YouTube, mga kapatid, na even may mga Christian groups na po ngayon. Christian groups. So-called Christian groups right now against Israel. And I found out, sapagkat sila po'y proponent ng replacement theology. Ang replacement theology, mga kapatid, ay isang theology na naniniwala na pinalitan na ng church ang Israel. Wala ng Israel. Hindi na sila chosen nation. There is no such thing as Israel as the chosen nation. Ang chosen ngayon ay ang church. Now, that is absolutely wrong. Nothing could be further from the truth. We do not believe in replacement theology. Then we will discuss that. No, ba't ba tayo napunta ron? Tinutokso nyo kasi ako. Parang sinasabi nyo, Bizak, yan na lang ang pag-usapan natin. Ngayon, wag nyo kong tuksohin. We'll talk about that. I will prepare the materials. Mas maganda po, merong thorough study. Mas maganda tignan ng Bible. Huwag tayong magpabigla-bigla at patangay tayo sa emosyon natin and we'll just say irresponsible statement without any proof historically, biblically, para makita nyo ang buong larawan. Saan ang galing ang mga Hamas? Bakit may ganitong alitan ang mga Palestino at ang mga Hudyo, saan ito nagmula, bakit ito ganito, etc. And then we look at the prophecy. Talaga bang dun po yan pupunta? Mga kapatid, ang bantayan nyo po ito. Kapag nakialam ang Russia, bantayan po nyo, dahil ang Russia ay part po ng prophetic prophecy po yan. Russia, China, bantayan nyo po. Ang pakikialam po ng Arab countries surrounding Israel, bantayan nyo po yung Yemen, Syria, Saudi Arabia, Egypt, lahat po yan. Kasi pag nag-escalate po yan at maging regional and ma-pressure po at magkaroon ng Amerika ng sarili nilang digmaan, they would face their own war. At lalambot sila at magbibitaw sila sa Israel. And that is the fulfillment of Ezekiel 38. Na wala nang tutulong sa Israel kahit isa. Ngayon meron pa. Kaya alam nyo na hindi po yan ang end game. Kasi hanggang may tumatayo sa Israel, mga kapatid, that is not the end game. Ang end game, mga kapatid, ay lahat mag-withdraw ng support sa Israel. And which is, ganun ang nangyayari sa buong mundo. Nagkakaroon ng persecution ng mga Hudyo sa buong mundo. Nagsisimulang magbitaw, nag-alisa na po yung ibang mga ambasador na nandun sa Israel, pinauwi na nila. At isa nang nagsisimula. Ba't ba tayo nag-uusap niya? Hindi yun ang topic natin Next time, pag-usapan natin yan. Huwag muna ngayon. Nadadala ako. Kasi I have just collected all the materials and I'm just so excited to share this with you. Magugulat po kayo mga kapatid na Ezekiel 38, kapag wala nang tumulong sa Israel, Ezekiel 39, talaga hindi ko mapigilan Hindi ko. Ezekiel 39, andun ang prophecy, the rapture of the church. Kukunin na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Maniwala po kayo, mayroong patutunguhan lahat ito. Hindi po aksidente lahat yan. Lahat po yan. Okay? Iwanan muna natin yung topic. Balik mo nga sa screen ito. Pag-usapan natin yung mga mayayaman. 1 Timothy chapter 6 verse 17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Talaga naman. Alam niyo mga kapatid, ito na naman ako. Pag nag-escalate yan, alam niyo po ang epekto niyan? Lahat ng mga overseas workers natin nagtatrabaho po doon surrounding, lahat yun uuwi. Alam niyo kung anong problem? Economic problem po yan. Yung pong mga nagtatrabaho sa ibang bansa, may mga bahay bang binabayaran yan? O parang wala. Meron. Meron. Nagpapaaral ba yan ng anak? Meron ba yung magulang na ginagamot? Sipin nyo, economic problem yan. Kakargahin po yan ng administrasyon ito. Problema po yan. Tataas po ang presyo ng gasolina. Lahat po yan. Pag-usapan natin ng mga mayayaman. But to put their hope in God.
Sa Diyos lang talaga dapat magtiwala. Sa Diyos lang dapat magtiwala. Amen. Look at the next line. Who richly provides everything for our enjoyment. Makinig paigi. Gusto ng Diyos ma-enjoy mo ang kanyang pagpapala. Ako po'y naniniwala na ang buhay ng tao ay by season. Yung season mo, pinagpala ka ng Diyos. Ang problem ko minsan sa mga magulang na ito, yung season nila, ibinibigay nila sa anak nila. Para sa anak ko to, para sa apo ko to, para sa paborito kong manugang ito. The thing is this, yung season nila lumagpas na hindi nila na-enjoy. Yung season mo, pinagpala ka ng Diyos, sa'yo yun. Huwag kang masyadong mag-worry, mga kapatid, para sa mga anak mo. Bakit? Sapagkat yung season nila, ginaranti ng Panginoon ng pagpapala hanggang sa ikaapat na saling lahi, sila'y pinagpala rin ng Panginoon. Amen. Of course, hindi ko po in-insinuate na ubusin yung lahat. Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Ang sinasabi ko mga kapatid, mag-enjoy kayo kahit papaano dahil season nyo po yan. Mano man lang makain niyo yung pinapangarap nyong pagkain. At bago nyo kainin, picturean nyo man lang. I-post ninyo at sabi nyo, salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa grasya ng Panginoon. Amen. Mano man lang mapuntahan mo yung pinapangarap mong lugar minsan sa buhay mo. Di mo man maulit na mabalik-balikan, pero kahit paano napuntahan mo, picturean mo, at sabihin mo, sa grasya ng Diyos, dinala ko sa pangarap na lugar na gusto kong mapuntahan, ngayon natupad. Amen. Yan po ay for your enjoyment, kasi season mo po yan. Pag dumating na po yung season ng mga anak mo, meron ding pagpapalang inilaan ng Diyos para sa kanila. Now, look at verse 18 and 19. Command them referring to the rich people, command them to do good, to be rich in good deeds. Be generous and willing to share. Look at verse 19, in this way. In what way? Saan galing ang verse 19? Verse 18, yung way na tinutukoy is doing good, be rich in good deeds, and be generous and willing to share. In this way, they, the rich people, will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, referring to heaven. Listen, ito rin po ba yung ipinangako ni Jesus doon po sa young rich man na in-invite niya to follow him? Exactly. You will have treasure in heaven. Look at the last line. So that they, the rich people, may take hold of the light. Look at the last line. That is, yun po sa kabila ang tunay. Ito testing lang. Hindi ho ito ang tunay na buhay. Do not give everything here. We're just passing through. We're pilgrims. Tayo po yung mga peregrino. Manlalakbay lang po tayo dito. Isang araw, tutunugan trompeta, tatawagin na tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Now, lahat po yun ay sinabi ko sa inyo para maintindihan ninyo na mayroon pong invitation at mayroon pong ipinangako doon sa mga sumagot sa invitation. Well, sadly, hindi po sumagot ng oo yung young rich man, pero ang invitation na ito ay open sa lahat. In-invite niya ang kanyang mga disciples, in-invite niya po si Peter, si Andrew, si James, si John, si Matthew, in-invite niya rin po yung young rich man. Alam niyo po ba pati tayo in-invite? I'll show you. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Not learn about me, but learn from me. Relational learning. Yung learn po ay matete. That's the verb form of matetes. Matetes is noun, learner. Ang matete is verb, learn. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Listen up. Babasahin po natin ito sa The Message. At tignan nyo how beautiful, gaano kaganda ang translation ng The Message. You can see this on your screen. Matthew 11:28 up to 30 from The Message. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me, and you will recover your life.
I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep a company with me, and you will learn to live freely and lightly. Amen? Beautifully translated, isn't it? Pero ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin, inaanyayahan ko kayong mag-aral sa akin. Dahil habang natututo tayo ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tumitibay ang atin pong paniniwala na ito na ang pinakamagandang mensahe. Wala nang mas maganda pa rito. And this is worth delivering to the whole world and giving our life for it. Can you say amen? Jesus invited the young rich man, which readily said no. Mark 10:22, and the man's face fell. He went away sad. Now look at the verse. Why he went away sad? Come on, look at the verse. Why he went away sad? Because? What's wrong with having a great wealth? Galit ba si Jesus magkaroon ka ng malaking kayamanan? Not really. Hindi galit ang Diyos na yumaman ka. God has no problem ng pagyaman mo. Ang problem po kung yung kayamanan mo'y gagawin mong Diyos-Diyusan ng puso mo. Walang problem kung ang kayamanan gagawin mong servant. Pero kung gagawin mo siyang Lord, you will have a problem with Matthew 6:24. You cannot serve two masters at the same time. Either you will serve the other, you will serve one and hate the other. Kaya hindi pwede. Isa lang kasi ang puso mo. Kaya yung iba, out of desperation, gusto nila, sana dalawa ang puso ko. Gusto nilang dalawa ang puso. Paano namang mangyari yun? Hindi pwedeng dalawa ang puso mo. Isa lang ang puso mo. Either ang puso mo ay pinag-aharian ng Diyos o ang puso mo ay pinag-aharian ng kayamanan. Pero hindi pwedeng dalawa ang maghari. Huwag kang mag-alala kung wala ang kayamanan at ang Diyos lang ang nandoon, sapagkat ang Diyos nasa kanyang lahat ng kayamanan. Kaya kang pagpalain at paunlarin ng Diyos. Pero malaki ang problema kung ang kayamanan ay nandoon at wala ang Diyos, sapagkat yan po ay hindi tunay na Diyos, kundi Diyos-Diyusan. Going back to Acts 13:43, I'm starting to close. When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism, what did they do? Followed, akuloteo, followed Paul and Barnabas. In short, many Jews and devout converts to Judaism became learners of grace, became disciples. Look at the second part of the verse. Come on, look at the second part of the verse. Acts 13, verse 43, letter B. And urged them to continue in the grace of God. Hinimok ni Pablo at ni Barnabas na sila'y magpatuloy sa grasya ng Panginoon. Urged them. Now, tingnan niyo po ang sali ng King James. Same verse. Acts 13:47, King James. Ang ginamit ng King James, persuaded. Ang ginamit ng NIV, urge. Ang Greek word, mga kapatid, ay peito, meaning passionately convinced. Na bakit po mahalaga you are passionately convinced? Di ba yun yung po sinimula nating tanong na gusto nating masagot bago matapos ang ating pag-uusap. Ano ibig sabihin ng passionately convinced? Dahil ikaw po ay merong isip, merong damdamin, merong kalooban. Sa isip mo merong conviction. Sa emotion mo merong passion. Sa will mo merong action. Now, tignan natin ang Acts 13:43 from the literal translation. Look at this. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, passionately convinced them to continue in the grace of God. Nandun yung passionately convinced. That is the Greek word peito. Now, bakit? Sapagkat ang tanong ay ito, why should we be passionately convinced of the message of full grace? The answer is because only those who
who are passionately convinced will survive persecution. Magkakaroon ng persecution. Yun lamang pong passionately convinced ang makakasurvive. And this explains why some people you see, now you see, and now you don't. Hindi ho sila nakasurvive. Hindi ho sila nag-survive. Sapagkat hindi ho sila passionately convinced. Parang, okay lang. Pero nung dumating ang persecution, ay, ayaw na namin. Ayaw na namin. Tumitigil na sila sapagkat nararamdaman nilang may persecution. Tatanungin ko kayo, magkakaroon ba talaga ng persecution? Kayo po ba, nung tinanggap niyo ang message of full grace, nagkaroon ba ng persecution? Exactly. Nagulat ka. Samantalang dati, wala namang persecution. Nagulat ka, na-persecute ka, maging sa mga kasama mong mga Kristiyano. At kung minsan nagugulat ka pa, mas marami pang persecution sa mga kasama mo dating Kristiyano kaysa sa mga di mananampalataya. Sapagkat yung mga di mananampalataya, tanggap nilang mensahe ng grasya, pero para po sa mga religious people, para po sa mga taong kakaibang pananayiwala at pananampalataya, nararanasan natin ang persecution. Ganito po ang paliwanag ni Apostle Pablo. Acts chapter 13, verse 43. Now, look at the verse. Acts 13:43. When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul. Akuluteo. Then look at the next line. Who talked with them and urged them, passionately convinced them to continue in the grace of God. Mga kapatid, kinakailangan po na tayo ay kumbinsido, walang anino ng pag-aalinlangan. Bakit? Verse 44. On the next Sabbath, something happened. Almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. How many were gathered? Almost the whole city. Maraming tao, konti lang. Marami. At ano po yung tinutukoy na word of the Lord? The grace of God. Lumago po ba? Dumami po ba? Ang pagdami, resulta ng tamang mensahe. Hindi pwedeng ang goal mo'y dumami. Pag ang goal mo dumami, mamumuliti ka. Magmamanipula ka para dumami lang. Huwag mong problemahin ang pagdami. Ang pagdami ay natural na resulta pag tama ang mensahe. Pag tamang mensahe, ang tao pupunta. Pumunta ang mga tao hindi dahil sa mensahero. Pumunta ang tao dahil sa mensahe. Dahil nagandahan sila sa mensahe ng biyaya. Can you say amen? Nung nagtuturo po ako sa Mabalacat, Pampanga minsan, sa gitna ng aking pagtuturo sa mga pastor, meron kong bisitang pastor galing po ng Nueva Ecija. About 300 pastors were there. Ang nangyari mga kapatid, habang ako'y nagtuturo, ay yung isang pastor, first time niyang narinig ang gospel of grace. Alam niyo kapatid, hindi niya napigilan. Sa gitna ng karamihan, tumayo siya, ang sabi niya, Amen! 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 Sumigaw siya. Pinagtinginan siya ng mga tao. Well, naiintindihan ko. Sapagkat pag narinig mo ang sobrang ganda ng mensahe ng biyaya, talagang mapapa-amen ka. Mapapasigaw ka ng amen. Sapagkat napakaganda nito. Can you say amen? Amen. Kaninang umaga lang, meron tayong bisita na nanggaling po ng Bustos, Bulacan. Ang sabi niya, Bishop, nakapanood lang po ako ng broadcast po ninyo sa YouTube. Ako po isang Yemilip. Nakapanood lang ako ng broadcast sa YouTube. Pumunta ako dito. Sabi niya, mas maganda pala pag live. Tuwan-tuwa siya. Sapagkat sabi niya, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ngayon ko lang naintindihan. Napakaganda pala ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And of course, after that, you expect persecution. Persecution, pero huwag mapanghinaan ng loob sapagkat kapag passionately convinced ka, you will survive. Now look at 13:45, Acts 13:45. Now look at this. When the Jews saw the crowds, they were filled with envy, talk abusively against what Paul was saying. And what is that? The grace of God, according to verse 43. Now, tingnan nyo po ito sa King James. Gusto ko lang po i-highlight yung King James Version. Same verse, Acts 13:45 from the King James Version. Ang ginamit po, mga kapatid, ng King James ay ito, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.
Ang unang gagawin po ng mga kaaway ng mensahe ng biyaya, aatakihin muna yung mensahe. Pag hindi na po kayang atakihin ang mensahe, bababa po sila, aatakihin yung mensahero. Kaya makikita nyo yung attack nila mula po sa mensahe magiging personal. Kasi wala po silang makikitang anumang butas o kapintasan ng napakagandang mensahe, the finished work of Christ. So magre-resort po sila sa atakihin yung mensahero. Style ng preaching mo, style ng leadership mo, yung style ng pananamit mo, style ng lahat, pati yung buhok mo, kung mahaba, pipintasan. Kaya nagpagupit na ako. Pipintasan yung suot mo, pati yung maong mo na may butas. Isipin nyo, pati ito, wala naman itong kaugnayan sa kaligtasan. Kanina ho, hindi naman butas yan, kanina lang nabutas. Pag-akyat ko dyan, nabutas. Ngayon lang gagawin ko, uwi ako, magpalit ng pantalon. Hindi issue ang rubber shoes, hindi issue ang pantalon. Hindi po. May mas malaki pang issue kaysa dyan. Pero yung mga tao na hindi po kayang itumba yung ganda ng mensahe ng grasya, bumababa po sila sa gutter na ang pinupunan nila ay yung mensahero. Wala naman yung mensahero na perpekto. Wala. Sinek ko na Wala. Ang meron lang, perpektong ibanghelyo. Palakpakan si Lord. The perfect gospel. Can you shout amen? Lagi kang mayroong may pipintas sa tao. Bakit naman? Tao lang yan Siguradong may pipintas ka. Sarili mo nga, pinipintasan mo Ibang tao pa. Pero wala kang maipipintas sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sobrang ganda! Shout amen! Anong tawag sa mga lumalaban sa mensahe ng biyaya? Philippians 3:18. Tinawag ito ni Apostol Pablo sa Philippians 3:18, the enemies of the cross of Christ. Why enemies of the cross of Christ? Kasi pag sinabi mong cross of Christ, the finished work. Pag sinabi mong cross of Christ, the gospel. Pag sinabi mong the gospel, you're referring to grace. Enemies of the cross is called enemies of grace. Sila po yung kalaban ng mensahe ng biyaya. Nilalabanan po nila ito sa lahat ng paraan sapagkat napakaganda ng mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Can you say amen? So the question is, why should we be passionately convinced of the message of full grace? Give me the answer. Because only those who are passionately convinced will survive the persecution. Who will survive the persecution? Those who are passionately convinced. Like the Apostle Paul. He was so passionate. He was so passionate about this and passionately convinced of the message of full grace. Kaya ang sabi niya, I count my life worth nothing to me. He lived and even died for the gospel of grace. Well, Bishop, si Apostle Paul yon. Hindi ako si Apostle Paul. Ako isang simpleng tatay lang, isang simpleng nanay, isang simpleng empleyado. Nag-church lang ako ngayon. Ano yung kaugnayan sa buhay ko? Ako ay simpleng estudyante lang. Di ko nga lang ba't nandito ako, hinila lang ako ng kaibigan ko. Ano ba ito? Now, maaaring first time mo lang ito narinig, pero maniwala kayo, pag ito ay namakat sa puso at damdamin mo, hindi ka na magiging tulad ng dati, sapagkat alam mo kung gaano ka kamahal ni Jesus. Namatay si Jesus para sa iyo. Muli siyang nabuhay para sa iyo. Ang kanyang tinapos na gawa ay para sa iyo. Shout amen. Now, mahalaga po ba ang passionately convinced? The question is, how do you become passionately convinced of the message of full grace? This is my last question. How do you become passionately convinced of the message of full grace? The answer is by becoming a full grace learner. You come here not just to worship. You come here to worship and learn the word. Kung worship lang po ang gusto nyong puntahan, sa langit mayroon. Gusto nyo na ba pumunta sa langit? You can worship in heaven forever. Worship is good. Praise God for worship. Pero you do not go to church
just for worship. You go to church to worship the Lord and to receive His Word. And His Word is the message of grace. Every time you learn more, and every time you learn it more, tumitibay ang iyong conviction hanggang marating mo yung passion, and you become passionately convinced of this beautiful message. And then once you reach that, you just cannot keep it to yourself. Di mo na mapigil. Gusto mo nang isigaw sa buong mundo ang magandang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa buong mundo. You cannot contain it. Shout amen. You just want to share it to the whole world. The big idea is, in Christ, I am a full grace learner. One more time, what is the big idea? In Christ, I am a full grace learner. Are you in Christ? Amen. So what are you? You are a full grace learner. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and become a full grace learner, and hoping that someday you become so passionately convinced of this beautiful message, and then you will begin to share it with other people as well. Pero, ang opportunity na ito ay nasa iyo. Tanggapin mo si Jesus ngayon at maligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus at maligtas, gawin natin ito ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Taas natin ang ating dalawang kamay sa mga nanonood sa broadcast. Hilingin ko sa mga kapatid na nandito. Samahan po natin ang ating mga visitors na nanonood sa broadcast sa pagkakataon ng pagtanggap. Taas ang dalawang kamay. Manalangin tayo ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, itinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabing Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mula po dito sa EMI, binabati po namin kayo at nakikigalak kami sa inyo. Welcome to the family of God! Welcome! Welcome! We are so very happy. You are now in the family of God. Can you say amen? Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po
sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen, Amen, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Isang beses pa mga kabiyaya, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time. Are you in Christ? You are a full grace learner. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ng kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!